Serafina's POV. Bilang isang babaeng waiter na nagtatrabaho in an exclusive bar during the midnight shift, napakahirap. Lalo na nga't may pasok pa ako kinabukasan. May anak pa akong inaalagaan, pero nagpapasalamat ako kay Tita Vilma dahil sa pagtulong sa pag-aalaga sa anak ko. Sinusweldohan ko rin naman siya ng tamang pasahod. The moment I stepped into the bar, the vibrant atmosphere engulfs me. The dim lights, the elegant decor, and the rhythmic music create an enchanting ambience. As a waiter, I feel like a part of this glamorous world, serving the elite clientele. The midnight shift brings a unique energy. The crowd is a blend of sophisticated individuals, celebrating special occasions or simply enjoying a night out. It takes pride in providing exceptional service, ensuring that every guest feels valued and attended to. Navigating through the crowded bar, I gracefully balance trays filled with exquisite cocktails and delicious appetizers. The clinking of glasses and cheerful laughter fill the air as conversations flow freely. It is a constant whirlwind of activity, but I thrive in the fast-paced environment. If you want to order something, sir and miss, just press the red bell and the rest is ours to serve you. Sabi ko sa mga customers na nakaupo ngayon sa gitna ng bar. Makikita ko na lahat ng pumaparito ay mga mayayaman talaga. Sa kutis, sa ayos, sa galaw ng mga itong napaka-sophisticada na. Sure, thank you. Mahinahon namang sagot sa akin na isang babae na may nakakbay ditong lalaki. I feel that the man is being possessive with this girl. I think they have a relationship, but why do I care? Tumangulang ako at ngumiti sabay talikod. Dala ang tray ng mga inuming dinala nila sa mesa ko. Interacting with the guest is one of the highlights of my job. I get to meet fascinating people from all walks of life, engaging in conversations from range light-hearted banter to deep discussions. Working in the midnight hours, sharing laughs during breaks and providing a shoulder to lean on during hectic moments. Liz, maaari bang ikaw muna maghatid sa inumin sa table 44? Sabi ni Leslie sa akin na makalapit ako sa mesa kung saan kukunin ang mga order na ihahatid ko. Oo naman. Nakangiti kong sagot dito na nagpaliwanag sa mukha nito na parang kanina pa ito kinakabahan at hindi mapakali. Maraming salamat, Liz. Tatarawin ko tong malaking utang na loob. Masayang wika nito. Ano ka ba? Okay lang, no? Sagot ko dito. Maraming salamat talaga. Anito at nagmamadaling tumalikod at kinuhang nakaupa sana sa akin na order. Dala-dala ko na mga order na sa table 44. I will walk professionally habang malapit na ang tables ng mga ito. Mukhang mabibigat ng mga taong mga customers sa table 44. Tatlong lalaki na nakakaagaw talaga ng pansin sa loob ng bar. Maraming napapatingin sa gawin nila. Naka-Americana suit ang mga ito. Hindi ko pa gaano namumukhaan dahil sa disco lights sa night bar. Nakatalikod ang dalawang lalaki sa gawi ko habang nakaharap naman sa gawi ko ang isa sa kanila. Nag-uusap sila at umaalingaso ang bango ng mga ito nang makarating ako sa table nila. Here is your drink, sir. Enjoy! I said with cheerfulness nang tumingin na sa kanila. Tumahimik ang mga ito, pero maingay pa rin ang paligid. Nakatingin na sila sa akin. Ang ngiti ko kanina na pilit lang ay napapangiwi na dahil sa isang taong kilalang kilala ko. Why is he here? But why do I care? They are intimidating me. No, they are intimidating us here inside the bar. You can put that in a table? Malamig na usal ng isang lalaki na mukhang ito lang ang hindi gaanong seryoso sa buhay. Pero makikita pa rin dito ang kaelegantehan. Tumango ako at hindi na lumingon pa sa taong iyon. Tumalikod na ako, dala ulit ang tray habang nanginginig ang mga tuhod ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Napapalunok ako habang gumagaw ang paningin ko sa table ng mga ito. Napamura ako ng mahina, dahil sa pag-feeling. Parang kanina pa talaga akong tinitingnan ng lalaki na ama ni Wade. As I continue my work, I tried my best to maintain professionalism and composure. However, his cold stare makes it difficult for me to concentrate. It's as if presence alone has the power to disrupt the flow of the evening. The air becomes heavy with unspoken tension, adding an extra layer of discomfort to the already awkward situation. Napahinga ako ng malalim, nang tapos na rin ang trabaho ko.
Pagod ako naglalakad patungo sa kondo nang makikita lang naman. Mataas na building iyon kaya't kitang-kita, lalo na nga't may ilaw ang mga building. Napahawak ako sa balikat dahil sa sakit talaga. Ganito, kapag tapos na ang trabaho, madaraanan ko ang mga maliliit na restaurant na may marami pa rin kumakain. Mga nagtitinda sa paligid ng mga bulaklak at mga palumuti sa katawan at iba pa. Ay, kabayo! Sigaw ko dahil biglang tumigil sa gilid ko ang isang kotseng kulay itim at mukhang mamahalin talaga. Bigla akong kinabahan. Kikidnapin ba ako? Mama! Pero magre-ready na sana akong tumakbo. Nagulat ako nang biglang bumukas ang bintana ng kotse na kinanginig ko at pumikit sabay sabi, "Wala po akong pera. Kung ibibenta niyo rin po ang katawan ko, wala po kayong mapapala. Dahil halos hindi na sila nagpa-function, huwag niyo po akong kikidnapin." Sigaw ko habang nakapikit. Natatakot ako sa totoo lang at wala akong pakialam sa mga pinagsasabi ko. Pero lumipas ng ilang minuto, wala man lang akong narinig na kung ano. Gano'n na lang ang panalamig ko sa buong katawan na makitang taong nakatayo na sa labas ng kotse at naka-cross arms nang dumilat ako. Makikita sa mata nito na parang natutuwa ito sa pinagagawa kong kabaliwan. "You again?" Baritono nitong sabi na kinalamig ng buong katawan ko. Bakit ba palagi nilang kaming nagkikita ng lalaking to? Coincidence lang ba talaga? Hindi ako natutuwa. Hindi ko nga alam ang pangalan nito. "And you again?" Matari kong sagot na nakitaan ko naman sa mga mata nito ang amusement. He tilted his head na yun na namang pinag-aaralan ko. Napatangkad nito at aaminin kong kahit ilang beses ko nang nakikita, ang mukha nito'y napakagwapo pa rin. Yung gwapo na hindi nakakasawa. Sa tayo pa lamang nito'y mapapasabi ka talagang napakayaman. Parang pinapaligo ang perfume araw-araw. "I think I met you somewhere." Anito na kinakuyom ko ng kamao at iniwasan ang manginig. Inuulit ko, sir, hindi pa talaga. Napatikim ako pagkatapos kong sabihin yon. Parang nahirapan na ako sa paghinga. "I'm sorry for the misunderstanding about your son." Sinserong sabi nito. Napatitig lang ako sa kanya. Ewan ko at hindi ko matanggap iyon. Napatawad ba siya tungkol sa anak ko na inangkin niya ng isang araw? Na anak niya rin naman talaga. O kahit hindi nito alam na buhay ang anak niya at nakalimutan niya ako, hinahangad ko na sanang sorry na iyon ng sorry ay paghahangad nitong ilaglag ang anak ko. It's okay. Sana wag mo na pong uulitin yon. Napabuntong hininga ito at tumango. "Sabay ka na sa akin." Anito na kinataka ko at mukhang nababasa nitong nasa isipan ko. "Margaret needs me." Pahabol nito. Siguro ang ibig nitong sabihin na yung girlfriend nito o kaya asawa. Nakasame ko lang ng condo unit. "Wag na, sir. Just call me Vile," he said while nakapamulsa na ngayon. "And no buts, let's go." Anito. "Serafina." Tipid kong sagot na para nakita ko pa ang pag-smirk nito. Di ko na malay nasa loob na pala ako ng kotse niya. At nakaramdam din kasi ako ng pagod sa mga oras na iyon sa paglalakad. So his name is Vile. Vile. Gusto ko ang pangalan niya pero hindi ko siya gusto. Wala kaming ibig sa loob at nang makarating kami sa parking lot ng kondo, lumabas na ako, tumigil na ang kotse. "Maraming salamat, Sir Vile," sabi ko na may paggalang at tumalikod na papunta sa elevator. May pasok pa ako bukas. Inaantok na ako. Yung inis ko sa lalaki at galit na wala kahit magkatabi kami dahil inaantok na talaga ako. Habang nasa loob kami ng elevator, para akong may katabing bato na malamig. Pinipigilan ko ang antok ko dahil malamig na ang panahon. Para nagyayelo na rin tong katabi ko. "Thank you for the ride, sir." Usal ko nang makarating na sa kondo. Nasa harapan lang naman kasi ang kondo ng girlfriend or asawa nito. "Don't mention it, Vile. Simply call me Vile." Anito. "Yes. Thank you again, Vile." "Better," he said while looking deeply into my eyes. Ewan ko ba pero parang nagiinit na naman ang mukha ko. Tumalikod na ako dito at kinuha ang susi sa bag ko. Lumingon muna ako dito pero nasa likod ko pa rin ito. Tabango ito na parang hinihintay ako na pumasok sa kondo ko. Nakakakaba sa totoo lang. Nang mahanap ang susi, nabuksan ko na rin ang pintuan pero laking gulat ko dahil naghihintay pala si Wade doon. Nasaan si Tita Vilma? Dahil malaki ang pagkakabukas ko, nakita ko ang lalaking nasa loob. Bigla akong pinanlamigan. Nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong pumasok at pagsanan ito ng pinto.
Itago ang anak ko pero para akong napako ng mga oras na yon. Mommy! Masayang wika ng anak ko at lumabas na rin. Habang nakayakap na sa bewang ko, naparanok ako ng dahan-dahang lumingon kay Vile na nakatitig lang sa anak ko. Nagigting ang panganito at napabuntong hininga habang seryoso kong tinignan sa aking mata. Can we talk privately, Serafina? Malamig at baritono nitong sabi sa akin. Para akong mabibingi sa lakas ng kabog ng puso ko. Ang panlalamig ng katawan ko ay para nasa 35%. Bakit ngayon pa? Ano bang pag-uusapan natin? Wala tayong pag-uusapan. Yung antok ko'y parang nawala na lang na parang bula at naparitan na ng pag-overthink. Nagdududa na ba ito? Alam ba nito? Hindi po pwede. Can we talk privately, Serafina? Malamig at baritono nitong sabi sa akin. Biglang nagpanting ang dalawang tenga ko sa narinig sa kanya. Ang pagsambit niya sa pangalan ko ay parang nagustuhan ko. Parang ang ganda na pakinggan noon. Grabe na, Vile. Sagot ko na baka malustutan ko pa ang gusto nitong itanong. It is already 11:56 at itong anak ko nanatili pa rin nakayakap sa akin at mukhang inaantok na. Napatingin to sa anak ko at mukhang naaaway to sa anak ko. Oo, anak ko lang. Okay then, let's talk tomorrow. Nito, may pasok ako bukas, sir. At sa gabi may trabaho po ako. Hindi ito makasagot. Para itong namangha. Namangha ba ito na nakaya kong pagsabay ng pag-aaral at pag-aalaga sa anak ko? O namangha ito dahil ang aga kong nagpabuntis? Alright, if you have time then. By the way, where is his father? Malamig nitong wika. Naramdaman kong tumingin si Wade kay Vile. Naparanok ako dahil baka may masabi ang anak ko. My daddy's in heaven po. Inosenteng sagot ng anak ko. Kinarga ko naman ito. Kahit nanginig at nanlalamig na ako. Ang sinabi ko sa anak ko, patay na ang daddy niya. Pero hindi ko naman inakalang sasabihin niya. Putik, kinakabahan talaga ako. Napatingin ako ulit kay Vile at napatango na sa pagsagot ng anak ko. I am sorry to hear that. Sleep well, boy. Anito sabay lapit ng mga anak ko at pat sa ulo ni Wade. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang mapatingin siya sa akin. Malapit na malapit lang talaga siya na hinihiling ko, hindi niya naririnig ang tibok ng puso ko. Pasok na kami ni Vile ha? Gabi na kasi patutulugin ko pa tong anak ko. Sure, sagot nito habang nakatitig pa rin kami sa isa't isa. Tumalikod na ako ton ko nilabas ang pinipigilan kong hininga kanina lamang. Pero napatigil ako dahil bigla ako nitong hinilan ng mahina sa siko na kinaharap ko sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa ginagawa nito. Pero seryoso lamang ang mukha nito. Nantitrip ba ito dahil hindi ako natutuwa? Mukhang di naman. May sasabihin ka pa ba? Tanong ko dahil hindi man lang ito nagsasalita. Bubuka ang bibig nito pero ititikom din na ikinalito ko. Nasa huli mukhang di na nga nito sasabihin. Good night, Serafina. Nito. Tumalikod na ito sa akin at naglakad na ito papaalis. Hindi ito pumasok sa condo unit na kung saan nakatira ang girlfriend nito o kaya asawa. Nakapamulsa itong papalayo sa amin ng anak ko. Nawala na ito sa paningin ko pero ramdam ko pa rin ang presensya nito. Ang amoy nitong nanatili sa hallway. Good night, Serafina. Napahagat ako ng labi at nagiinit ang pisngi ko. Ano bang nangyayari sa akin? Galit ako sa kanya. Galit ako. Galit ako. Kinikilig ba ako? Serafina, maghulos dili ka. Third person's POV. Kinasa ni Vile ang baril niya sa shooting area na may puppet na mukhang tao doon nakatayo. 3 putok at sa pulsa noo ang puppet na iyon. So how's the result? Malamig niyang wika sa personal nilang doktor. Matalik din niya na kaibigan nito kaya't madali lamang lahat kapag may ipapagawa siya. Do you want to see it now? Sagot nito. Hinimas niya ang baril at lumingon sa gawin ng kaibigan. Lumapit siya rito. Dahil nakaupo ito sa malaking couch na kulay itim, na parihaba at may maliit na mesang gawa sa mamahaling nasa gitna. Bali ang shooting area niya ay sa mansyon lamang niya. Kinuha niya ang envelope at walang pagdadalawang isip na binuksan iyon. Tumingin muna siya sa kaibigan niya na may pangaasar sa mga mata nito. Tingnan mo, para naman malaman mo. Nito. Napabuntong hininga siya kahit hindi nito sasabihin. Gagawin niya naman niya iyon. Hawak na ngayon ang DNA test results. This was it, the moment of truth.
He had spent so many nights lying awake, wondering if the child was really his. Now he was about to find out. He took a deep breath and opened the envelope. As he scanned the results, her heart skipped a beat. The DNA match was positive. He was a father. A wave of emotions washed over him. Relief, shock, joy, fear. He was the father. He had a child. A part of him was out there, living and breathing. I know what you're thinking right now, pero may mga anak ka na talaga? Hindi ako makapaniwala. Sino bang babaeng iyon na hindi mo naman nagamitan ng kondom? Seryoso nitong sabi, nagalit na nilang tiningnan. Napaatras naman ito, dahil alam nito kung gaano kadelikado ang kaharap niyang tao. Magkaibigan sila pero may panahon na may limitasyon talaga. Hindi sumagot si Kyle. Umayos ito ng upo sa couch. Nilagay ang papel na hawak. Nakapikit habang nasa noo ang braso nito. Malalim ang iniisip. She's good in playing. Anito at dumilat na ito at napasmirk. I will let her play for now. But I'm planning a game where she's the only one. Who's it? Malamig nitong wika na ikiniling ng kaibigan niya. Ipagdarasal ko na lamang siya. Pabirong wika ng doktor. You must, he said coldly and dangerously. Mommy, may family day kami bukas. Masayang sabi ni Wade kay Serafina na makauwi na ito sa panggabing trabaho. Really, baby? Sakto na tanghaling pasok ko bukas. Masayang sagot niya sa anak habang binibihisan to dahil katatapos lang niya itong paliguan. Yay! I love you, Mommy! I love you too, my baby. Sagot niya sa anak sa bayakap at halik dito pagkatapos bihisan. Nakakagigil naman kasi ang anak nito. Let's sleep na ha para maaga tayo tomorrow. Ani niya. Yes, Mommy? Masigang tanong nito na masaya talaga dahil makakasama niya si Serafina bukas. Pinapatulog na ni Serafina ang anak niya at maya-maya nakatulog na nga ito. Inayos niya muna ang kumot at unan nito. Inoff ang ilaw at ang lampshade na lamang ang ilaw sa kwarto ng anak niya. Dahan-dahan niyang sinara ang pintuan. Bago yon ay ngumiti muna siya dahil limbing ang tulog ng anak niya. Sinara niya na iyon. Pumunta siya sa kitchen at mukhang gising pa ang tita Vilma niya dahil marinig ang mga plato na mukhang hinuhusgasan nito. Ako na po dyan, Tita Vilma. Baka nahanap na po kayo sa inyo? Aniya. Ay, ano ka ba, miss? Ayos lang. Nasa unahan naman ng bahay ko eh. Nakangiti nitong sagot kay Serafina. May itatanong lang po sana ako, Tita Vilma? O siya, sige, ano ba yon? Mahinahon itong sagot. Umupo muna si Serafina sa isang upuan na malapit lang sa mesa ng pagkainan nila. Nagpapahid na sa kamay si Tita Vilma sa kamay at umupo na rin sa bakanting upuan. Sige iha, ano ba yon? Nag-aalalang wika nito. Napayuko siya at pinaglaruan ng mga kamay. Nagdikit ang paa niya ngayon at sa forma niya, may problema talaga siya. Naawa po ako sa anak ko, Tita Vilma. Garalgal ang boses niya na kinagulat na lang na matandang babae. Dahil ng unang beses na umiyak ito at parang pagod na pagod sa nangyayari. Bakit naman, iha? Maayos naman si Wade, palangiti, mabait, masunurin at sobrang tapat, matalino pa. Umiling si Serafina. Kasi, simula na makapagsalita ito kahit isang beses. Isang beses man lang, hindi nito tinanong kung sinong tatay niya. Natatakot ako na baka sa likod ng ngiti ng anak ko sobrang lungkot pala nito. Humagulhol si Serafina. Napahilamos siya sa mukha. Ano ka ba, iha? Maiintindihan at naiintindihan ka ni Wade. Sobrang mature mag-isip nun sa totoo lang. Kung hahanapin niya ang tatay niya, siguro sinabi na niya. Diba sabi mo, patay na to kaya naiintindihan ka niya. Anito at tinagod ang likod ng dalaga. Naawa siya rito dahil simula nang magtrabaho siya sa babae, alam niyang sobrang hirap ng pinagdaraanan nito. Hindi man niya ito gaanong kakilala, pero alam niyang mabait talaga ito. Puro ang puso nito, napakabusilak. We're here na, Mommy. Wow, pinagandaan talaga, baby ha? Sagot ni Serafina sa anak pagdating nila sa school nito. Public lang nag-aaral ang anak niya at grade 1 pa ito. Hinawakan niya ang kamay nito, papasok na sila ng gate. Sa labas pa lamang kasi, ay may disenyo na. Mahigpit ang hawak niya sa anak niya dahil halos nakikita niya sa school ay complete family. Mukhang sila lang dalawa ng anak niya
ang naiiba. Napatingin siya sa anak niya pero masaya pa rin naman ito. Nakangiti kapag nakatingin siya. Pero malamig ang paningin kapag sa iba. Uy, Wade, where's your daddy ba? Oo nga, wala ka bang papa? Kawawa ka naman, wala kang papa. Shh, mga bata. Bad yan ha? Inis na wika na si Serafina dahil nawala na talaga ang mudang anak niya. Don't mind them, baby. I am here naman. Mahinahon niyang wika, sabay luhod. Sa harapan ng anak, tumango ito, naiiyak dahil namumula na ang mga mata nito. I am fine, Mom? Anito sabay ngiti sa mommy niya. Very good, sagot ni Serafina sa anak. Matatag ang anak niya na ikinahanga niya rito. Sabay sila ng anak niya na napatingin sa labas dahil biglang may tilian na nangyayari. Nasa loob na kasi sila ng room ngayon ang anak niya. Nagtataka si Serafina dahil pati may edad ay kinikilig din. Ang gwapo, mayaman, ay mukhang asawa at anak niya ang kasama niya. Bakit ngayon ko lang nakita siya rito? Daddy pala siya ni Naxos, kaya pala ang pugi. Mag-ama nga. Na makilalang pinag-uusapan ng mga ito, ganun na lamang ang gulat niya. Si Violet ang asawa nito at ang anak nila, perfect family. Nakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Napatingin siya sa anak niya na nakatingin lang sa ama niya na may kargang ibang bata. Napaiwas siya at napakagat ng labi para pigilan ang mga luha. Nasasaktan siya, hindi dahil may kasamang lalaki kundi nasasaktan siya para sa anak niya. Kasalanan niya to. Sinisisi niya ang nangyayari sa anak niya. Ano kaya ang mararamdaman nito sa mga oras na to? Ano ba talaga ang totoong nararamdaman ng anak niya? Gusto niyang malaman? Serafina. Bigla siyang nanlamig nang marinig ang boses na iyon. Nakalahad na ang kamay nito sa harapan niya. Nagtataka siya at napapatingin sa mga tao sa loob ng classroom. Ha? Mommy's mine. Sigaw bigla ni Wade na mabilis niyang hinawakan sa balikat dahil mukhang susugod ito kay Vile. Galit na galit itong nakatingin kay Vile. Kalma, baby. Bakit? Ano bang nangyayari? Nakatulala lamang siya kanina pa. The cold stare of Vile sent shivers to her spine. Nakatingin siya sa kamay nito. Bakit nakalahad ang mga kamay nito? Again, I repeat, Wade's family, picture taking na. Wika ng MC. Sorry. Mabilis niyang sagot. Nahihiya si Serafina dahil sa katangahan. Pero nasa bibig, bisig na si Vile si Wade. Nakatingin lang si Wade na masama kay Vile habang makikita ang amusement sa mga mata ni Vile. Magkamukha nga talaga. Akin ang anak ko, Vile? You mean, anak natin? Anito na seryosong boses at may pagtatanong sa mga mata. Nakatingin na malagit kay Serafina. Pero may nakita siyang galit doon na kinakaba niya. What? Aniya. Napanganga siya sa sagot nito. Hanggang balikat lang siya nito kaya hindi niya madaling makuha ang kanyang anak sa bisig nito. Ano ang ibig mong sabihin? Nasaan ang asawa at anak mo? Hindi ka ba nahihiya? Wala kang anak sa akin, Vile?